Manong Egay, nun kayo huy kalalabas bilang tinyente sa Philippine Military Academy. Nabigyan ho kayo kaagad ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng Gold Cross Medal bago ho kayo maging tinyente. At ito po ay nangyari dahil ho sa napakalaking achievement. Ito po yung pagsakote ninyo sa isang barkong punong-puno ng armas para ho sa mga rebelding NPA supposed to be. Nasa kote ho ninyo ito sa may Palanan, Isabela, nung kayo po'y tinyente pa lamang. Pakikwento ho ninyo ito, sir, Manong Egay. Alam niyo, sana yung ako ipapuntang Mindanao na, pero may nangyari sa Isabela. Opo. Sinunog yung mga helicopter ng task force doon. Kasi at that time, may problema tayo sa Luzon, Opo. Insurgency, may problema tayo sa Mindanao, yung separatist movement sa Mindanao. Papunta na ho kayo, supposed to be, ng Mindanao. Ngayon ako dahil taga Cagayan Valley ako. So, yes, sir. At may pinadala ako doon. Okay. Kasi I speak the dialect. Yes, sir. So, ngayon, nung nandun ako, marami ng laban. So, yung dahil ako'y may dala sa isang kumpanya, ginamit nung Isabela Provincial Command na panlaban kung saan yung mga sightings. Opo. Because of that, yung mga kapatid natin na MPA, finailan ako ng mga kaso kasi may mga namatay, may sugatan, ganon. So, nasuspend ako. Ngayon, sa madaling salita, sir, kayo yung isinubo para lumaban sa mga rebelding NPA. Yeah. Doon sa Isabela. Kasi local PNP and yung company, special company. Yun yes, sir. Kasi yung local, gwardiyan niya yung populasyon, di ba? At saka, yung mga, pag may sighting, ako naman yung ipapadala para lumaban dun sa mga sightings. Ngayon, ang nangyari, so nasuspend ako. Ngayon, nagkaroon ngayon ng impormasyon na may vapor na doon sa Palanan na nagbababa ng armas para TNPA. Opo. So, tinanong ng provincial commander namin, sino sa inyo ang gustong pumunta doon, na magbo-volunteer pumunta doon? Kasi ang nandun si Victor Corpus, may dala siyang 200 na tao na CPP-NPA at kinukuha yung armas. Opo. Nire-receive yung armas. So, walang magtaas ng kamay. Tinaas ko ang kamay ko sa lahat ng kapitan at tinyente, pati major. Hindi ka pwede kasi suspendido ka. Suspendido ka. In short, wala namang gustong pumunta. So, ako, napilitan sila na ako ipapadala. So, di napunta nga ako sa Palanan. Pagdating sa Palanan, may dalawa akong 16. Opo. 2 teams. I-cut natin, Manong Egay, Cut natin. Paano ninyo naisip na kayo yung mag-volunteer? Alam yung delikado yung pupuntahan ninyo sapagkat nandun ang tropa ni Victor Corpus, yung commander ng NPA that time. Alam ninyo kung gaano karami yung mga tauhan niya. Second lieutenant lamang po kayo that time. Suspendido pa. Paano nyo ninyo naisip, sir? Ba't kayo nag-voluntaryo among your peers? Una-una, wala na nga katoryo-toryo ng buhay ko. Suspended na nga ako eh. So, ang ginawa ko, ito na ang chance ako na ipakita talaga na talaga ako ang gusto ko lamang ay tulungan ng ating bansa na itong problemang ito ay masolba natin. So, dahil kung walang pupunta doon at yung mga armas mapunta sa kamay ng CPP-NPA, di patay na tayo, di ba? Yes, so, sir. In short, nag-volunteer ako dahil doon. Dahil una, para ipakita ko talaga ng aking ginagawa para sa ating bansa, hindi gustong patayin yung mga sino-sino. So, nagpunta ako doon. Kasi ako nang papatayin doon. Mas marami sila. So, in short, sawa naman ng Diyos. Kasi yung vapor nandun sa Diguyo Point. Opo. By the way, sir, ilan yung tauhan ninyo? Yung 200 yung ine-expect ninyo na sasagupain ninyo doon? Yeah. 16 ang tauhan ko. 16 kontra sa 200. Ang nangyari, nung pagdating namin sa Palanan, yung mga tao doon, umiiyak, umalis na kayo kasi wala kayong kalaban-laban. Sabi ng mga tao. Okay. Then, pinapalis kami kasi baka madamay sila. Kaalis lang daw yung mga MPA. So in short, nung palis na kami, may mga nagsilabasan
ng mga 8 pulis ng Palanan. Sumali sila sa amin. PC that time, sir? PC? PC kami, sila local police. Local police, INP. okay. So, ang nangyari, sabi ko, paanong direksyon yung mga MPA dito? Hindi anong direksyon ang kunin natin. Kung nauna sila ng isang oras, malayo na sila sa atin. Dito, sa ibang direksyon. Sir, kukunin natin yung mga ita na mag-guide. So, may ita kaming mag-guide. In fact, yung mga itang yun, pagkatapos ng operation namin, Sir, pwede bang aglipay na ang pilyedo ko? Sabi. Pero, In-adapt ninyo. In short, nauna nga yung mga MPA doon sa Venus Sawmill. Kumain sila doon. Habang kumakain sila, dumating naman kami. Pero hindi kami nagpakita. Doon kami sa Lagpan. Di ba? Pag ito yung sawmill, nandito may yung Lagpan. Medyo yung malayo-layo. Lagpan, kitang-kita mo yung sawmill, di ba? Kasi bundok-bundok ng logs eh. So, nandun kami. Kaya cover din namin yung Lagpan. So, nung umalis sila, pinatawag ko yung manager. Sabi ko, hiramin namin yung barge ninyo. Sir, wala yung, yung operator. Sabi ko, ikaw, alam mong mag-operate? Yes, sir. Sabi ko, sige, gamitin namin yan pupunta doon sa Liguyop. Liguyop pa rin. Ilang oras para bago tayo marating doon? Sabi niya, sir, mga 3-4 oras. Sabi ko, sige, alis tayo ng 1 a.m. Para pagdating natin doon, magliliwanag na. Okay. So, kasi yung mga nandun na sila. By that time, nandun na rin sila. And nakasakay na sa, nagbababa na sila. Pero dumating kami madaling araw, So, nung malapit kami doon, anong gagawin natin? Sabi nung kapitan ng vapor, or yung manager nga, siya nagkapitan ng barge. Banggain mo! Binanggay niya yung vapor. Nagsipulasan yung mga nandun sa vapor. In short, akala nila... Nagtalunan sila, sir. Nagtalunan sila. Mangyari kasi, yung andar ng barge ay parang vapor, maingay. So, binangga namin yun, nagsipulasan sila. So, kami naman, sabi ko, sige, sumakay, pumunta tayo sa vapor. Tinake over namin yung vapor. So, So, nung kinamagaan na, nakita nung mga MPA na barge pala yung sinatyan namin. Pinagbabaril kami ngayon. Di ba? Yes, yung unang bars, 4 kaagad, doon sa kasama ko ang natamaan. May sa leeg, may sa tiyan, may sa legs, may sa kamay. So, yun yung sitwasyon. Pero namatay sila kaagad, sir? At that time, magagaling ang medic sa mga teams. Yes, sir. So, nabuhay din yung mga 4 na yun. In short, ngayon, merong isang bangka na nasa gitna namin. Kasi yung MP nasa bundok. Buses na ganyan. Then may shore, di ba? Yes, sir. Yung mga nakuha nilang firearms nandito sa shore. So, pero, may nakuha sila konti. May nakuha sila. Pero hindi sila, pagpunta nila kukunin yun, biglaan kasi, nakuha lang nila yung dala-dala nila. Ibig sabihin, yung mga nandun. Pero yung mga iba, hindi naman. So, siguro, mga 20, ganun lang nakuha nila. Yung mga nag-board lang ng vapor eh. So, hindi nila makapunta doon kasi naka-searchlight kami nung nakuha namin eh. Pag may pupunta doon, binabaril namin. So, bumabalik sila sa bundok. Kami naman nasa vapor, so hindi naman kami matamaan na dahil nagka-cover kami sa vapor. So, yun ang sitwasyon. Ang pinag-aagawan, yung may karga na bangka, di ba? Kasi gusto rin nila kunin. Kasi kailangan din namin yun. So, sinisid ng mga kasama ko, dinala, kami nakakuha yung karga nun. So, yun yung sitwasyon. Dahil biglang bumagyo, 3 days na bumagyo. So, 3 days kami sa vapor, 3 days din sila sa bundok, inaasahan nila na makukuha nila. Nakakontakt na kami ng reinforcement. So, pag-contact ng reinforcement, nagpunta, mali yung dinaanan yung unang pumunta doon, isang batalyon, isang kumpanyang namatay. Ganun kalakas yung 200. Kasi nandito sila sa pampang dumaan. Yung mga RB na isang batalyon. Nandito yung mga kaya maraming namatay na army. Pero nung second na yung mga special forces ng army,
Ang mga kasama ko nung Opo. nag-take ako ng airborne. Dito sila sa bundok, sa likod ng mga sila naman ang umatras. Oh. Ah, Parang yan. pelikula, sir, ano? Pero pala. Nagkaroon pa ng bagyo for 3 days. Nandun kayo sa barko, Yes. naghihintay ng reinforcement, nakuha na ninyo yung mga armas, nakuha na rin ninyo yung nilagay sa bangka, naibalik na ninyo, at may bagyo. May bagyo. Hindi kami makalis doon dahil hindi namin Opo. namin ma-operate yung vapor, di ba? Bilang leader nung tropa na nandun sa barko, may 4 kayong sugatan. Bumabagyo, nandun kayo sa barko. Paano ninyo minentain yung moral nung nung mga tauhan ninyo sa loob ng 3 araw na yun? Alam nila na ako mismo ang tumitingin sa kanila. Opo. Alam nila na hindi ko sila papabayaan. Kasi marami na kaming experience na magsasama na nakikipaglaban na nga. Ako nga na-suspend nga dahil nga sa So yung pagkikipaglaban. ibig sabihin po, Manong Egay, yung tropa ninyo na dinala ninyo doon sa Palanan, Isabela, sa Diguyo Point, yun din yung kasama ninyong nakikipagbakbakan Yeah, before Oo. nung kinasuhan po kayo. Sila yung kasama ninyo. At saka alam nila na mahal ko sila. Ayun. Alam nila na hindi ko sila papabayaan. Opo. Alam nila na hindi ako alis doon kung hindi ko sila dala. Ayun. So, yun yung nangyari doon. So, nandyan na. So, nakapunta na kami sa Pampanga kasi tumakbo na sila. Opo. Then, dumating si Biden, Chief PNP Ramos. Chief PNP pa lang siya. Opo. So, siyempre, masaya siya. Yung accomplishment. Sabi niya sa akin, galing kita sa Malacanang. Opo. Yan. So, sumama na ako sa Malacanang. Noong nasa Malacanang, present niya ako kay President. To clarify, Manong Egay, Yeah. ang sinasabi ninyo na Ramos, ito po ay ang dating presidente, Ang Fidel dating Valdez Ramos. Yeah, Fidel. Na that time ay Chief PNP. Yeah. Opo. So, ang nangyari, dinala ako sa Malacanang at of course, very happy si Presidente sa nangyari Opo. dahil yung supposed to be armas ng NPA, Nakuha ko. ninyo. Tiniente lang. And hindi lang 1,514, 600 pa na 90 RR. Pang Opo. laban sa tangke. So, in short, kung napasa kamay doon, hindi ko alam kung ano tayo. Anong mangyayari sa bansa? So, yun yung nangyari doon. So, i-promote nyo siya, sabi ni PFM. Sabi naman, Sir, second lieutenant pa lang siya. Pag first lieutenant na, automatic na magiging kapitan. Hindi ako ang pinaka-magaling okay. sa klase namin. Nandun lang ako sa gitna-gitna. Pero because of this accomplishment, naging number 1. In fact, napunta ako sa class 70. Class 71 ako, pero Opo. nandun na ako sa class 70. In short, sa lahat ng rank ko, including pagiging unang general, ako yung unang general ng class namin. Because of Galing, that. Minsan talaga, Manong Egay, ang isang tao, ikaw yung nagkikreate ng buhay mo. Sapagkat biruin ninyo yan, pabase ho doon sa pagkukwento ninyo, suspindido kayo, pinili ninyong magboluntaryo na pumunta doon. So, choice ninyo yun. And then, it propelled your career sa military service. Yun, alam mo, yung destiny talaga, kung Opo. talagang para sa'yo, para sa'yo. Yun yung sa tingin ko. So, alam mo kasi, ako'y, alam mo sa Cagayan, meron tayong Mother Mary, inanapiat. Yes po. Doon sa harapan na namin, ng bahay namin, may image yan. During summertime, yung mga parents ko, wala sila. Ako lang. Mhm. Kasi yung sister ko, 5 years older than me, nasa Manila din. So ako lang doon sa bahay. Ang kinakausap ko lang si Mother Mary. During nighttime, di ba? Pag noon, wala naman elektrisidad, di ba? Opo. So, yun. Bago ako matulog, yun. So, na-establish ninyo yung connection ninyo at an early age, na-establish ninyo yung devotion ninyo kay Mother Mary na Piat. Opo. For the last 25 years, Opo. ako ay presidente ng Nuestra Señora de Piat Foundation. Yun lang ang connection ko sa Cagayan bago ako bumalik. Opo. So, pero yung devotion na yun, talagang hanggang yung dinadala ko. Hindi ako umuwi sa Cagayan na hindi ako dadaan sa kanya bago ako pupunta sa aming bayan. Sa Kamalanyugan. Opo. So, ulitin natin, Manong Egay, dito ninyo nakuha, dun sa accomplishment na yon, nakuha nga ninyo yung Gold Cross Medal. Galing po At sa saka spot promotion. spot promotion, naging kapitan.
Ang galing, napakagandang accomplishment. Na kung hindi ho nangyari yon, malamang ginamit ng mga rebelding NPA yon para lalong masira yung ating pong bansa. Maraming salamat po, Manong Egay, doon po sa accomplishment na yon. Ganyan talaga na kung mayroon tayo may kontribusyon na para sa ating bansa at kinabukasan ng ating mga kababayan, gagawin natin.